Magandang araw po mga kababayan. Muli ako po si Parak TV at eto na mga kababayan. Eto na po si Senator Amy Marcos. Grabe. Marami po talaga na mag-iiyakan ng mga loyalista rito dahil mismong si Senator Amy Marcos ay inilaglag na po. Ito pong si PBBM. Sabi niya po dito, ako na ang magsasabi. Masama man ang loob ko, kahit kapatid ko nakaluklok sa puder, ang totoo, sayang ang pinagagastusan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Nako, marami yung masasaktan dito. Lalong-lalong na ho yung tagapagsalita ng palasyo na si Auntie Claire. So ito na mismong nanggaling na mismo dito po kay Senator Amy Marcos. Bilyon-bilyon ang ginasto sa ayuda. Hindi pa ba kayo matatauhan? Mga kababayan, mismong galing na po sa presidential sister ang pamimili ng boto. Marami po ang umanga sa desisyon na ito ni Senator Amy Marcos na tuluyan ng ilaglag ang kanyang kapatid. Nabasa ko po sa comment section, talagang sinasaluduhan nila si Senator Amy Marcos dahil sa pagkakataon na ito, siyempre wala namang kapakapatid muna. Diba? Unahin natin yung bansa. Pagka alam mo na yung kapatid mo, ay hindi na maganda yung performance. Abay, dapat na niya kinakalampag. Dapat na niya pinagsasabihan. Oh. Kasi siya yung may hawak ng bansa natin. Kung totoong siya nga, anong mangyayari kung hindi natin pagsasabihin na ito? At bilang kapatid, ako naniniwala ako. At dati pa man, no? Kasi kita-kita naman natin yung bigayan ng mga ayuda eh. Mismong yung mga mambabatas pa nga natin, nakikita natin na may mga video na namimigay sila ng mga ayuda. At pero, yung bilyon-bilyon na pinamigay po nila ng ayuda, yung iba po sa kanila, kahit sa likod ng ito, pamimigay ng ayuda, talo pa rin sila. Yung iba, hindi na nakabalik. Yung iba naman, pinalad pa rin na makabalik, pero sa 2028 talagang mahihirapan na po yan. Isang Marcos laban sa isang Marcos, mga kababayan. Parehas na sinusuportahan ng mga loyalista. Saan? Kanino? Kanino sila magtitiwala? Kung mismong ang kapatid na ni PBBM ang nagsasabi na talagang naubos sa ayuda ang pera ng bansa natin at sa pamimili ng boto, siguro naman, matatauhan na yung mga loyalista ngayon. Matatauhan na po kayo na talagang tama po ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Bilang isang mambabatas, kailangan niya po itong ibulgar. Hindi lamang dahil siya ay isang kapatid, kundi dahil, senador ka eh. Meron kang karapatan na sabihin ito dahil ikaw ay may pananagutan din. May pananagutan din sa bansa natin, sa bayan natin. Ay yung kumalat na video sa pagiging pulburoni kaya, Senator Amy Marcos. Kaya mo ba itong i-confirm ng yes or no? Diba? Yun din, matagal na ang issue yun, no? Pero hindi natin ito naririnig sa kanya. Ganun pa man, maganda itong ginawa ni Senator Amy Marcos at sana may mga sumunod pa ng mga politiko. Alam nyo, sa mga politiko na nakaupo ngayon, pagka alam nyo po na may mali, abay pumalag po kayo. Huwag po kayong maging sunod-sunuran. Inilagay po kayo dyan para pagsilbihan ang mga mamamayang Pilipino, hindi yung mga matataas na nasa posisyon ng gobyerno. Nandiyan kayo para pagsilbihan ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, gumawa ng batas na magpapaunlad sa bansa natin. Ano nangyari sa bilyon-bilyon na ayuda na ito? Umangat ba ang kalidad ng buhay ng mga kababayan natin Pilipino? Nagkaroon ba ng maraming trabaho? Wala. Kung ang ginawa nyo dito ay naghanap po kayo ng pangkabuhayan ng mga Pilipino, abay hindi na po uli pipila yan. Hindi naman po lahat nabibigyan ng ayuda eh. Naalala ko po, nagkali-survey din ako. Sinabi, may mga na-interview tayo na hindi naman lahat, hindi nakakarating sa kanila yung ayuda. Yung po yung nakakalungkot. Yung bilyon-bilyon na ayuda na yan, ay hindi po napakinabangan lahat ng mga Pilipino. Yung iba ay napunta
Kanino? Sa mga politiko. Sa kanino pa ba pupunta yan? Oh, ilang porsyento napunta sa mga Pilipino? At ilang porsyento lamang ang napunta hmm, sa mga kababayan nating mahihirap? At ang pinakamasakit dito, mga kababayan, yung pamimili ng boto. Ibig sabihin talagang may nangyayari na bilihan ng boto. At ito ay hinahayaan. Dapat po hindi. Dapat pagka ganitong alam nyo na, huwag tayong magpatumpik-tumpik pa. At kung pag-uusapan nga natin, mga kababayan, yung botohan na rin na yan, doon sa nangyari sa impeachment, na alam naman natin na itong si PBBM, sabi niya doon sa impeachment, ano, wag na ituloy, ayaw daw ng Pangulo na matuloy. Pero ngayon sinasabi niya na hayaan natin na magdesisyon ng Senado. At syempre, mabaligtaran din ng gusto ni Senator Amy Marcos na wag nang ituloy ang impeachment. 'Di ba? Binalik sa Kongreso ang impeachment. Kaya marami pong umiiyak dito. Kahit po yung mga nakita natin na nagrally ng mga dilawan, ng mga nasa simbahan kuno, aba, ay mag-isip-isip po kayo. No? Ano bang hinahanap nyo? Accountability. Ano ba ang kakalabasan ng impeachment natin? Oh, ang isang politiko, pag napatunayang guilty, talagang hindi ka na makakahawak ng posisyon sa gobyerno. May halong pamumulitika ito. Subalit itong nakikisaw-saw, alam naman natin Alam naman natin ang kalakaran ng mga yan. Ha? Kaya minsan yung mga kababayan natin, tinatamad na silang sumimba dahil may mga ganito. May mga pari na nangingialam. No, na akala nila na mas magaling pa sila. Hindi po dapat ganon. Ano? Sana ay gising din kayo, mulat din kayo nung hinahanap natin ang pondo ng PhilHealth ng gaan ng BICAM. Sana nandyan din kayo sa lansangan, pinagsisigawan nyo rin. Wala po, hindi po namin kayo maramdaman. Kami nandun kami. Pero kayo wala. Sinasabi nyo na naghahanap kayo ng accountability. Kalokohan niyang pinagagagawa nyo. Oh, walang maniniwala sa inyo. Galawang dilawan ito, mga kababayan. At kung titingnan nga po natin, mga kababayan, Senator Amy ayaw niya sa impeachment po sa ating para po sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Ito po, tingnan po natin to. Sara Duterte, tinawag po ni Father Flavio Villanueva ng mga Judas ang naging walong senador. Ano po ang naging action niyo dito? Sa palagay ko, kung tunay na accountability ang talagang hinahabol ng ating mga sambayanan at yung mga kritiko, ang palagay ko, yung accountability hindi naman makukuha sa impeachment yon. Kasi ang parusa ng impeachment ay removal from office at saka yung tinatawag na disqualification, permanent disqualification. Ang tanong dyan naiintindihan kaya nila yung kanilang mga pinagagawa? O talagang may mga kumukumpas din dyan? Meron ding kumukumpas sa likod ng mga yan. Pero mo, nadidiktahan, natuturuan, para magsagaliwa ng mga rally-rally na ganyan. Naku, galawang dilawan nga naman. Di kayo magtatagumpay, kitang-kita nyo naman. At syempre nakahanda rin ang Office of the Vice President, ang Vice President Inday Sara Duterte, kung ano man ang kakalabasan ng impeachment na ito. Pinapaubayan nila sa Senado dahil naniniwala kami na maraming lalabas at lalabas. At baka magkahiyaan pa nga dito Malalaman kung sino talaga ang traitor sa bansa natin. Malalaman kung sino talaga ang magnanakaw sa bayan natin. Totoo po yan, mga kababayan. Ako talaga, iniintay ko rin na matuloy itong impeachment Kasi hindi naman papayag din yung kampo ng Vice Presidente na ganun-ganun na lang. Nakahanda po yan. May mga pasabog din yan. Ako naniniwala talaga ako. Kaya yung mga dilawan, yung mga kampo ng taning, na nandiyan, nagrarally para sa impeachment, manahimik muna kayo. Gusto nga namin yan Ako, mga kababayan, gusto ko nga yan Para makita talaga na magkahiyaan talaga sa paglalatag ng mga ebidensya.
Okay, tutuloy natin, Senator Amy Marcos. Parang nagdududa ako na kung talagang accountability, isang katutakang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema. At doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong, kung ano-anong hatol. Samantalang, kung pinipilit ang impeachment, minsan napapaisip ako na sino kaya ang makikinabang dito. Baka naman yung may ambisyon para sa 2028 dahil diskwalifikasyon at pagtanggal kay VP Sara ang habol. Mismo, Senator Amy. Dahil mayroong gustong magpabagsak dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Meron dyan naghahangat ng mataas na posisyon. Sinasabi nila na hindi daw tatakbo ngayong 2028. Hindi tatakbo dahil bulilyaso. Hindi na tatakbo dahil bulilyaso na, napakababa ng ratings, ang dami namang pinamudpud ng ayuda, hindi pa rin tumaas-taas yung mga ratings nila. Alam na nila ngayon na kahit anong gawin nila ay hindi sila magtatagumpay. Dahil sa kabila po ng mga sinapit ng mga Duterte, mukha hong bumabaliktad na yung lamesa. Mas lalo pa hong minahal ng mga tao yung mga Duterte. Yan ang talagang, totoo talaga. Makikita nyo, pinagkakatiwalaan pa rin ng mga Pilipino. Karamihan sa mga Pilipino, mas gusto nila yung panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Yung mga nagsusulong ng impeachment at tinawag pang Judas, yung 18 senador, ano kayo? Ano kayo ngayon? Hindi ba kayo ang nagmumukhang Judas? Naghanap kayo ng accountability. Sampahan nyo ng kaso. Kung anong kaso ang maisasampa nyo. Dalhin nyo sa Korte Suprema kung accountability ang hinahanap nyo. Kasi nakikita po nila, mga kababayan, na wala silang makita na mabigat na ikakaso sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Kaya itong impeachment na ito, baka paabutin pa nila to hanggang filing ng sa atin bago mag 2020 presidential election. Wag naman sana. No. Ginagamit nila ito para sirain yung ating Vice President Inday Sara Duterte. Pero kung titingnan, tatanungin ng mga Pilipino kung sino ang dapat i-impeach, mas marami ang sasagot. Si Bongbong Marcos ang dapat i-impeach. Nakikita ko sa mga komento sa social media na talagang itong ginawa ni Senator Amy Marcos na ito, pinuri siya ng mga kababayan natin. Ulitin natin, presidential sister na ang nagsabi. Pinagagastusan nila yung mga ayuda, pamimili ng boto, pero hindi po sila nagtagumpay. Nako, ano kaya ang iisipin ng mga loyalista dito? Ano na naman kaya ang i-rest back ni Auntie Claire dito? So, mga kababayan, manatili po tayong maging mapanuri sa takbo ng politika natin. Ang karamihan po sa kanila ay ginagamit ng kanilang kapangyarihan para magtagal sa pwesto. Pero ako naniniwala po ako bilang isang ordinaryong Pilipino na talagang sa panahon ng mga Duterte, muli may ibabalik natin ang ganda at sigla ng bayan natin. Malapit na. Diba? Malapit na yan, mga kababayan. Marami ang natatakot sa 2028 election. Dahil magiging isang landslide victory para po kay Inday Sara Duterte. Yan po yung aking nakikita sa ngayon. At syempre, alam ko kayo rin, mga DTS, alam na alam niyan. So muli mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Parak TV. Mabuhay po tayo lahat, mga kababayan. At maging mapagmatag, mapanuri. Labanan po natin ang fake news. Salamat po.